Kaya magpapalit tayo ng rear torsion axle mga ka-GM. I-beam kung tawagin ng iba yan. Kasi dito sa kaliwa, yan o, makikita nyo yun, medyo tagilid siya rito. Kasi nahams ito ng mataas. Kaya sumaldak yan, kaya tumabingi. Tapos dito sa kanan, okay lang siya rito. Sa kaliwa yung problema. Kaya bumaluktot yan dito. Kaya yan ang papalitan natin ngayon. Katulong natin si Jack. Saka ito yung tools natin, naka-ready na yan. Kailangan sa loob ng isang oras ay kaya nating tapusin to. Baklas kabit lang naman yung gagawin natin dito. Kaya madali lang ito mga ka-GM. I-beam sa likod para sa Hyundai Elantra kasi baluktot yung papalitan natin. Mabigat pala ito. Maraming parts dito, mga gulong. Yun yung kasama ko, gulong yung kinukuha. Ito. Labas muna natin to. So ito po mga ka-GM, bali na ibaba na natin yung kanyang cross member dito sa likuran, no? Yan, sinabit lang natin yung mga diyan, spring. Dito, yung mga spring niya. Kasi mag-isa lang tayong gumagawa nito. Tapos kakabit na natin to. Itong bago. Yan, so 1 oras at 10 minuto mga ka-GM. Tinapos natin yung pagpalit ng rear I-beam, yan o. Yan. 1 oras at 10 minuto, eksakto. Ito, bago na yan, nakakabit. So mabilis lang siyang ikabit mga ka-GM at baklas kabit lang yan. So bali ito na po mga ka-GM yung complete parts natin dito sa Mitsubishi L200, yung kanyang clutch disc, pressure plate, yung kanyang release bearing, tapos dalawang brake rotor disc dito sa pangharap. So yan yung kakabit natin ngayon mga ka-GM. Tapos ito yung luma natin na tinanggal kasi nag-stack up yung kanyang release bearing kaya maingay siya mga ka-GM dito. Nasunog na yung kanyang pressure plate, halos maputol na yung kanyang finger ng diaphragm niya. So ayan, at lilinisan natin itong kanyang fork. Tapos dito sa transmission, sa flywheel lilinisan natin yan. Tapos dito lilinisan natin, tapos ilulubricate natin yan para maganda yung slide ng release bearing niya, no? Dito, yung bago natin. So yan po, no? At ikakabit na natin, mabilisan lang ito kasi inaantay ng customer natin. So yan po, like and share para magkaroon ng idea yung iba. So ito, bali nagre-resurface yung kasamahan ko mga ka-GM. Front rotor disc para makinis siya at mawala yung kanyang vibration. Yan, no? Ito yung adjustment ng niya. Mabagal lang yung takbo para makinis. So ayan mga ka-GM, yung kasamahan ko nag-resurface ng brake rotor disc pangharap para makinis siya at mawala yung vibration, mawala yung kanyang ingay, no? Yan yung ginagawa kaya nire-resurface, kailangan i-resurface yan para hindi masira agad yung front brake pads. So ito na naman yung gagawin natin mga ka-GM, isang jack na MSUM. Yan. So bali ang gagawin natin dito, magpapalit tayo ng lower arm dito sa kanan, sa harapan, tapos front brake pads, saka itong kanyang thermostat valve assembly. Yan, kasama na yung housing dyan. Ito, bumaluktot kasi ito. Kung makikita nyo, baluktot yung kanyang lower arm dito. Tumama sa hams daw. Tapos may leak yung kanyang thermostat housing. Tapos ito, papalitan natin ng front brake pads. So ayan siya, manipis na kasi siya. So ito po mga ka-GM, isang Renault Master. Itong ginagawa natin ngayon. Yan, tinanggalan natin yung kanyang mga gulong. Kasi nakailaw yung sa dashboard niya, yung kanyang instrument cluster doon. Nakailaw yung kanyang brake system. So ito, yan ang makikita nyo dito sa likuran. Sumayad na yung kanyang brake sensor dyan, kaya nakailaw dun sa kanyang instrument cluster. Ganon din sa harapan mga ka-GM, manipis na siya. Kaya tinanggal natin yung kanyang mga gulong, papalitan natin ng brake pads. Yan, busy tayo ngayon mga ka-GM. Hindi tayo gano'ng makapag-vlog ngayon. Kasi nga loaded tayo lagi sa trabaho. Yan o. Dito sa harapan o. Yan o, makikita ninyo. Ubus na rin yung kanyang brake pads dyan. So yan, gagawin muna natin ito. Lagi tayong busy ngayon kasi nga maraming trabaho mga ka-GM. Mga general service saka mga general repair saka mga quick service yung ginagawa natin. So ito, bali natanggalan natin yung kanyang brake pads dito sa harapan, saka ito yung panglikod. Yan o, kung makikita ninyo, inabot yung kanyang brake sensor mga ka-GM. Ito yung bago natin. Yan yung bago natin, nasa yan, nasa 12 mm yung sukat. Yan, halos nasa 12 mm siya. Yan o. Ito yung likuran, ito yung harapan, yung mas malaki yung harap. So ayan po, dito kakabit na natin siya. I-resurface na natin, kaso lang sinabi ng customer natin na nagmamadali daw, kaya sa susunod na lang daw siya i-resurface pagka may time siya na bumalik. So yan po mga ka-GM, kabit na natin kagad. Yan, niliha na lang natin yan. Ito yung gamit nating liha.